John chapter 3, verses 1 to 8. Aklat o Ebanghelyo sangayon kay Apostol Juan, ang kabanata ho ay 3, mga talatang 1 hanggang 8. Tutuloy po natin yung atin pong nabitin na pag-aaral sa subject ng regeneration o pagiging born again. And we entitled our sermon for today as You Must Be Born Again, Part 3. You Must Be Born Again, Part 3. Shall we all rise? Magsitayo po tayo mga kapatid as we read the Word of God. John chapter 3 verse 1, this is the Word of the Lord. May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makakakita o hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ng kayo'y ipanganak na muli. Huling talata, humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Pagpalain mo, aming Panginoon Diyos, ang iyong mga salita. Dalangin ko po na ito po'y gamitin mo upang ipanganak na muli ang mga naririto na wala pang kapanganakang muli, at upang lumalim pa sa pagkakaunawa ng iyong mga salita ang mga sumampalataya na. Para sa kaluwalhatian ni Kristo. Amen. Kakaupo na po kayo mga minamahal. You must be born again. Sa una nating pangangaral sa topic na ito, mga kapatid, ay pinaliwanag ko po kung ano po ang ibig sabihin ng kapanganakang muli, o sa Ingles ay pagiging born again, o sa pag-aaral sa theology ay tinatawag na regeneration. So pare-parehas lang po ang ibig sabihin niyan. At kinuha natin yung definition ng isang American theologian. Pag sinabi pong theologian, mga minamahal, sila po yung mga nagpakadalubhasa sa Biblia. Sa katauhan po ni Dr. R.C. Sproul, at ganito po niya dinefine ang ibig sabihin ng regeneration o kapanganakang muli. Ang sabi po niya, and I quote, Regeneration is the work of the Holy Spirit upon those who are spiritually dead. The Spirit recreates the human heart, quickening it from spiritual death to spiritual life. Regenerate people are new creations, where formerly they had no disposition, inclination, or desire for the things of God. Now they are disposed and inclined toward God. In regeneration, God plants a desire for Himself in the human heart that otherwise would not be there. End of quote. Sa Filipino po, ang regeneration daw po mga kapatid, o yung tinatawag po nating kapanganakang muli, ay gawa ng Espiritu Santo para sa mga taong patay espiritual. Ginagawa ng Espiritu ng panibagong puso ang tao. Binubuhay niya ito mula sa pagiging patay espiritual upang mabuhay espiritual. Ang mga taong ipinanganak na muli ay isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ang tao ay nakaranas ng kapanganakang muli, nawawala na yung dati niyang pagkatao at siya po ay nagkakaroon na ng pagbabago. Dati sila po ay walang disposisyon, walang hilig, walang pagnanasa sa mga bagay ng Diyos. Ngayon, matapos silang ipanganak na muli, ay meron na silang malasakit at pag-ibig sa Diyos.
At sa kapanganakang muli, tinataniman ng Diyos ng kagustuhan sa kanya ang puso ng tao, sapagkat kung hindi po niya yun gagawin, imposible sa kanyang sarili na gustuhin ng tao ang Diyos, na mahalin ng tao ang Diyos, na ibigin ng tao ang mga bagay ng sa Diyos. Iyan po mga kapatid ang ating tinalakay sa loob ng 3 linggo, pangatlong linggo na po ngayon sa atin pong pangangaral tungkol sa kapanganakang muli. Naalala ko po tuloy yung isang mangangaral na di ko na po maalala kung si C.H. Spurgeon po yun. Sabi ng isang matandang babae sa kanya, "Pastor, bakit po ba pangaral kayo ng pangaral ng tungkol sa kapanganakang muli?" Ang sabi po ng pastor, "Lady, it is because you must be born again." And I share the same conviction. Why I keep on preaching about regeneration, why I keep on preaching about being born again. Sapagkat alam ko po mga kapatid, in our midst, sa ating kalagitnaan, hindi lahat sa atin ay ipinanganak na muli. At kailangan ng mga tao para makapasok sa kaharian ng Diyos ay ipanganak na muli. So that's why we took 3 weeks sa pag-aaral tungkol po sa subject po na ito. So kung maalala po ninyo, hinati ko po yung ating pag-aaral sa 3 punto at lahat po sila ay nagsisimula sa letter P. Yung unang P po na pinag-aralan natin that describes or explains regeneration ay pinamagatan ko pong ang pangangailangan. Ang pangangailangan in verses 1 to 3. So dito hinighlight po natin mga kapatid yung matinding pangangailangan ng kapanganakang muli. Bakit po ba natin ito kailangan sa ating mga buhay? Bakit po ba ako nangangaral tungkol sa kapanganakang muli? So natutunan po natin mga kapatid na imposible po palang makakita o makapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos kahit gaano pa siya ka-successful sa buhay, kahit gaano pa siya karelihiyosong tao, kahit gaano pa siya katuwid sa harapan ng ibang tao, kung hindi po siya ipinanganak na muli. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa verse 3, sumagot si Jesus kay Nicodemo, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. At inulit po niya yan in verse 6, ang sabi doon sa verse 7, mga kapatid, sabi, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ng kayo'y ipanganak na muli. So, yan po yung pangangailangan ng kapanganakang muli. Kung hindi mo ito naranasan, kapatid at mga minamahal, you cannot enter, you cannot see, you will not see, and you cannot enter the kingdom of God. Hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. And I hope nakikita po ninyo yung matinding pangangailangan na ikaw ay ipanganak na muli sa mga oras na ito. Yung pangalawang P po ay pinamagatan nating ang pamamaraan in verses 5 to 7. Dito po nakita natin kung paano po isinasagawa ng Diyos yung kapanganakang muli. Natutunan po natin in verses 5 to 7 na ito po ay ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo, at ang instrumento po ng Espiritu Santo upang ipanganak na muli ang isang taong makasalanan na gaya mo at gaya ko ay walang iba kundi ang kanyang salita, particularly ang gospel. Ang gospel, mga kapatid. Now, after pong ituro ng Panginoon ang mga katotohanan ito tungkol po sa kapanganakang muli, ito po ay isinilarawan at inillustrate ng Panginoong Jesus upang mas lalong maunawaan ni Nicodemo kung ano po ang ibig sabihin ng kapanganakang muli. Kaya naman po pinamagatan natin yung panghuli po nating punto na siyang tatalakayin po natin sa mga oras na ito, na ang pagsasalarawan. Ang pagsasalarawan. Yan po yung panghuling P. Ang pangangailangan, ang pamamaraan, ang pagsasalarawan. In verse 8, na siyang tanging talata na pag-aaralan natin ngayon, makikita natin na isinasalarawan po ng ating Panginoong Yesus kung paano po kumikilos ang Espiritu Santo sa tuwing meron po siyang pinapanganak na muli na isa pong tao. In verse 8, makikita po natin na hilalintulad po ng ating Panginoong Hesus ang kilos ng Espiritu Santo sa kapanganakang muli sa pamamagitan ng isang
hangin. Napansin niyo po yon sa verse 8. Sabi, umihihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan napaparoon. Ganyan ang bawat ipinangpanganak ng Espiritu. So nakita po natin, mga kapatid, sa talatang ito na aking binasa, yung tatlong dahilan kung bakit hangin ang ginamit po ng ating Panginoon Diyos o Panginoong Jesus para isalarawan ang kilos ng Espiritu Santo sa kapanganakang muli. Ito po ay sapagkat gaya po ng hangin, ang pagkilos po ng banal na Espiritu sa kapanganakang muli sa buhay ng isang makasalanang tao ay sobereno or sovereign. Yun po yung point number 1. Ito po ay sovereign. Pansinin niyo po yung banggit muli sa unang bahagi ng verse 8. Ang sabi, humihihip ang hangin kung saan niya ibig. Sa Ingles is, the window blows where it wishes. Ibig sabihin, mga kapatid, kung paano ang hangin ay malaya at walang makakakontrol, gayon din ang Espiritu Santo ng Diyos. Siya po ay malayang gawin ang kanyang kalooban at walang taong makapagdidikta sa kanya ng dapat niyang gawin. Sa makatuwid, ang Diyos Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng banal na Trinidad, gaya po ng Diyos Ama at Diyos Anak, ay sobereno. Sovereign. Now, ano po bang ibig sabihin ng pagiging soberano ng Espiritu Santo sa kapanganakang muli ng tao? Yung salita pong sobereno o sovereign ay isa pong salita na masasabi nating bibihira na po nating magamit sa panahon po natin ngayon. So I guess mahalaga pong ma-define po muna natin ito para po maunawaan po natin yung ibig sabihin ko dito sa ating punto na ang Holy Spirit gaya ng hangin ay sobereno sa kapanganakang muli ng isang makasalanan. Ayon po kay Arthur W. Pink, isa pa rin kilalang manunulat ng mga aklat tungkol sa Diyos at isang theologian, and I quote, "The sovereignty of God may be defined as the exercise of His supremacy, being infinitely elevated above the highest creature. He is the Most High, Lord of heaven and earth, subject to none, influenced by none, absolutely independent. God does as He pleases, always as He pleases. None can thwart Him, none can hinder Him." Ibig sabihin, mga kapatid, kapag sinabi natin na ang Diyos po ay sobereno, ito po ay paggamit niya ng kanyang posisyon bilang Diyos na kataas-taasan sa lahat. It is the exercise of His supremacy. Ito po yung pag-exercise niya ng kanyang otoridad bilang Diyos ng langit at ng lupa. At bilang Diyos na kataas-taasan sa lahat, hindi siya nakapailalim sa sino man at sa anuman. Hindi siya nakadepende sa desisyon ng tao at gagawin ng tao o impluwensya ng tao para gawin niya ang anuman. Hindi siya nakadepende sa sino man at anuman. Ayan po yung maliwanag nating tinuturo, makikitang turo sa awit 115, talatang 3. Ang sabi po doon, "Ngunit ang aming Diyos ay nasa langit, Kanyang ginagawa ang Kanyang ibigin." Sa Daniel 4 verse 35, ganito din po yung makikita nating katotohanan, tinuturo tungkol sa soberentiya ng ating Diyos. Ang sabi po doon, "At ang lahat na mananahan sa lupa ay nabibilang sa wala at Kanyang ginagawa ang ayon sa Kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa, at walang makahahadlang sa Kanyang kamay o makapagsasabi sa Kanya, anong ginagawa mo?" At hindi po nagbabago ang katuruan ng banal na kasulatan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ito ang pagiging sobereno ng ating Panginoon Diyos ay patuloy pa rin pong itinuturo. Halimbawa sa Efeso 1, talatang 11, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalagana niya tayo ng una pa ayon sa pasya ng Kanyang gumagawa ng lahat, o ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Paano daw po kinokontrol ng Diyos ang lahat ng mga bagay? Ayon sa pasya ng Kanyang kalooban.
Ito po ang dahilan kung bakit hinalintulad po ng Panginoong Hesus sa ang kilos ng Banal na Espiritu sa kapanganakan muli sa isang hangin. Sapagkat gaya ng hangin na walang sino mang tao ang makakakontrol, gayon din po ang Espiritu Santo sa pagpapanganak muli ng isang makasalanan. Gaya na napaliwanag ko na po nung unang beses na pinag-aralan po natin ang tungkol po sa kapanganakan muli, walang sino man o anuman ang kayang mag-utos o kumontrol sa Diyos Espiritu Santo kung sino at kailan niya ipapanganak muli ang isang tao. Hindi ito nakadepende, mga kapatid, sa galing ng pastor. Hindi ito nakadepende sa desisyon o pananampalataya ng isang tao. Hindi ito nakadepende sa ganda ng programa ng isang simbahan. Ang Espiritu Santo ay sobereno sa kapanganakang muli ng mga makasalanang gaya natin. Ang sabi po ni Apostol Juan muli, binasa na natin ito, pero hayaan niyong ipaalala ko sa inyo, sa Juan 1:12 hanggang 13, ang sabi doon, and I quote, "Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos." Napakalinaw po ang talata, mga kapatid, na ipinapanganak muli ang isang tao hindi dahil sa niloob ng tao, hindi dahil siya ay may lahing Kristiyano, kundi dahil lamang po sa kalooban ng Diyos. Now, ano po ang tinuturo ng katotohanan ito sa atin, mga minamahal? Tinuturuan po tayo dito na maging mapagkumbaba at hindi maging mayabang. Kung ikaw ay mananampalataya na, kung ikaw ay ligtas na sa mga oras na ito, tinuturuan ka ng katotohanan ito na ang Diyos, ang Espiritu Santo ay sobereno sa kapanganakang muli upang ikaw ay maging mapagkumbaba at hindi maging mapagmataas. Hindi tayo pinanganak na muli dahil mas madali tayong umunawa at mas matuwid tayo kaysa sa iba. Amen? Ipinanganak ka muli, kung ikaw ay ipinanganak na muli dahil lamang sa soberenong biyaya ng Diyos. Ipinanganak lang tayong muli at naging karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng Diyos only because of His amazing and sovereign grace. Kaya nga po inabit natin kanina, hindi po ba? Amazing grace. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nangyari po yung change na yon because of God's sovereign grace. Bulag po tayo dati sa kagandahan at katotohanan ni Kristo. Di natin hinahanap ang Diyos. Una po niya tayong inibig at hinanap. Kaya po tayo ipinanganak na muli at ngayon papasok sa kaharian ng Diyos. Kung nauunawaan mo, kapatid, ang kapanganakang muli sa ay biyaya lamang na tinanggap mo buhat sa Diyos, walang puwang ang kayabangan sa iyong puso. Amen? Ang isa pong tao na totoong nakakaunawa ng biyaya ng Diyos ay isang taong mapagkumbaba. Ang isang taong mangmang sa biyaya ng Diyos ay isang taong mayabang at mapagmataas. Now, maliban po sa tinuturuan po tayo ng katotohanan itong hindi maging mayabang, ang katotohanan po ng soberentiya ng Diyos sa kapanganakang muli ay nagtuturo sa atin upang matyagang maghintay sa kaligtasan ng ating mga nais maligtas na mga mahal sa buhay o mga tao. Huwag mong awayin yung asawa mo para maligtas. Huwag mong puwersahin, kapatid. Huwag mong daanin sa tampo-tampo. Huwag mong diktahan ng pananalangin idinidikta na sinusundan na upang at pagkatapos ay agad-agad babautismuhan para lang mapuwersang maligtas. Hello. Huwag mo suhulan at utuin ang iyong asawa para lang po maligtas. Bagkus matuto kang magtiyagang manalangin, maghintay sa tamang panahon ng Diyos na kilusin niya ang mga taong nais mong maligtas. Of course, this doesn't mean na wala ka ng paraang gagawin para maligtas ang iyong mahal sa buhay. O kung hindi ka paligtas,
Hindi po ibig sabihin noon na maghihintay ka na lamang sa bahay, manonood ka ng TV hanggang ipinganak ka muli ng Diyos. Natutunan po natin nung nakaraan na nating pag-aaral na kumikilos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maliwanag po yan sa unang Pedro 1:23. Ang sabi ho doon, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Kung sa pamamagitan po ng salita ng Diyos kumikilos ang banal na Espiritu sa kapanganakang muli, ang bahagi mo para sa iyong mahal sa buhay, para siya po ay maligtas, ay palaging ibahagi sa Kanya ang salita ng Diyos, particularly ang gospel. At gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para makumbinsi siyang maimbita sa simbahan kung saan walang pasubaling ipinapangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, gusto mo ba talagang wag mapahamak ang iyong mga anak? Gusto mo ba talagang wag mapahamak ang iyong asawa? Gusto mo bang wag mapahamak talaga ang iyong mga kaibigan sa apoy ng impyerno? Kung oo ang iyong sagot, ang susunod ko pong tanong ay kailan mo huling ibinahagi sa kanila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? Kailan ka huling nagtangkaman lang na ayain ang kapatid mo, ang asawa mo, ang anak mo na wala pang relasyon kay Kristo na dumalo sa ating gawain upang marinig nila at least ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? Kailan, kapatid? Kailan? Naaalala mo pa ba? Ang malungkot, mga minamahal, madalas nating maaya ang ating mga mahal sa upuhay sa hapagkainan upang sandali pong mabuhay. Kasi makakakain sila mabubuhay sila sandali. Pero hindi natin sila maaya palapit kay Kristo para mabuhay ng walang hanggan. Napaalala po sa atin ngayon ang salita ng Diyos na oo, sobereno ang banal na Espiritu sa kanyang pagkilos para sa isang tao parang isang tao ay pinanganak muli, pero hindi ibig po sabihin ito na wala tayong responsibilidad na gawin ang ating makakaya upang at least ma-expose po sila sa salita ng Diyos at sila, Lord willing, ay maipanganak na muli. Binabalansi ko ho yan, mga kapatid, kasi pwede tayong maging extreme. Sobereno naman pala ang Panginoon. Wala na lang akong gagawin. Hahayaan ko na siyang kumilos. No. He is sovereign, but you are also responsible na gawin ang iyong makakaya para mailapit sa Panginoon ang mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Kanya. At kung ikaw ay sa mga oras na ito hindi pa sumasampalataya, pinanganak muli, meron kang responsibilidad na sumampalataya sa gospel. Trabaho ng Diyos na ikaw ay kilusin, ang responsibility mo ay sampalatayanan ng gospel. Nang maliban po sa pagiging sobereno ng Espiritu Santo, sa kapanganakang muli ng tao, hinalintulad din po siya sa hangin sapagkat siya po ay powerful. Siya po ay makapangyarihan. Yan po yung ating second point. Isa po sa katangian ng hangin maliban sa pagiging malaya nito ay ang kanyang pagiging makapangyarihan. Kaya po nitong tangayin ang mga naglalakihang sasakyan. Kaya po nitong magwasak ng maraming tahanan. Kaya po nitong sumira ng mga malalawak na pananim. Kaya nitong gumawa ng isang malaking alon na kayang magpalubog sa mga naglalakihang barko. Kung makapangyarihan po ang hangin, higit na makapangyarihan ang Espiritu Santo. Siya ay Diyos. Ayon po sa ating pag-aaral sa Sunday School, He is the third person of the Godhead. Therefore, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat sapagkat siya ay Diyos. At yamang siya po ay makapangyarihan sa lahat, kaya niyang baguhin ang kahit sinong tao na nais niya. Amen po ba kayo, mga kapatid? Yamang ang Espiritu Santo ay makapangyarihan sa lahat, kaya niyang baguhin ang kahit sinong tao na gusto niya. Kaya niyang ipanganak na muli ang sino man, gaano man siya karumi, kawalang kwentang tao, kabarumbado, lango sa bisyo, maitim ang budhi, walang haya. Kung papaanong walang matigas na tinapay sa mainit na kape, walang matigas na makasalanan sa makapangyarihang Espiritu Santo. Amen po ba sa mga fans ni Fernando po?
Wala pong matigas na makasalanan sa makapangyarihang Espiritu Santo. Isa pong patotoo dyan, mga kapatid, sa Biblia, yung buhay ni Apostol Pablo. Kilala niyo po ba si Apostol Pablo? Na dati ang tawag sa kanya ay Saulo. Ano po ba buhay ni Apostol Pablo? Kung babalikan niyo yung Gawa 8 hanggang 9, dati ho siyang mang-uusig ng iglesia. Pinapakulong niya, pinapapatay niya ang lahat ng lingkod ng Panginoon. Sa kanyang sulat sa unang Timoteo 1:13, pinatutuo po niya na dati siyang lapastangan sa Diyos, mang-uusig ng iglesia at mapang-alipusta po nito. Kalaban ng iglesia ng ating Panginoon. Pero nagbago ang lahat nung kinatagpo siya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang dating tagapagwasak ng iglesia ay na ngayon ay naging tagapagtaguyod nito. Ang dating nabubuhay para sa kanyang sarili ay nabubuhay na para kay Kristo. Imagine niyo ang isang mamamatay tao kayang baguhin ng Diyos. Gano'n pa kaya ang ating mga kamag-anak at mga kaibigan, mga kapamilya? Hindi naman kasing sama ni Apostol Pablo sa tingin po natin. Kaya silang baguhin na makapangyarihang Espiritu ng Diyos. Huwag na po kayong lumayo. Balikan nyo na lang po yung inyong mga dating buhay bago kayo naging mananampalataya. Si Sister Cecil, alam ko yung buhay niya. Kasi si Sister Cecil, hindi siya nagtatago sa akin ng kanyang, kung sino talaga siya. Ano? At alam ko kung gaano katindi si Sister Cecil nung araw. Matindi pa rin naman siya ngayon, pero medyo na lang. No? Pero may pagbabago, hindi po ba? Balikan natin yung dati natin buhay at kung ano na tayo ngayon dahil sa ipinanganak tayong muli ng ating Panginoong Jesucristo. Hayaan niyo pong simulan ko sa aking sarili. Bago ako nakasumpong ng awa ng Panginoon, ako po'y makasanlibutan, isang taong immoral, makasarili, lapastangan sa magulang, isang napaka-ipokritong tao. Bakit ko po nasabing napaka-ipokrito kong tao? Biruin nyo, laki ako sa church. Nagsaserve ako sa music ministry mula nung aking kabataan. Hanggang sa ako ay nakapag-asawa. Ang tingin ng lahat sa akin, ako'y napakabanal. Ang sabi ng iba, gusto nila akong palaging worship leader. Kasi daw nabe-bless sila sa aking pag-worship lead. Hindi nila alam, napaka-immoral kung at makapakasunod ng tao. Mula Lunes hanggang Sabado, napaka-ipokrito kong tao. Mukha akong banal sa simbahan, pero hindi nila alam, makasinlubutan ako mula Lunes hanggang Sabado. Magaling lang po akong magtago. Ganyan po ang buhay ng inyong lingkod bago po siya makasumpong ng awa ng Diyos. Bago po siya nakasumpong ng biyaya ng Diyos, ng kapanganakan muli. Mula po nung nagbago ang lahat. Hindi ko po sinasabing perfecto ako ngayon, pero nagbago. Nagbago. At patuloy na binabago ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, makapangyarihan ng Diyos para baguhin ang kahit sinong tao. Kung nagawa niya iyan sa buhay ni Apostol Pablo, nagawa niya sa buhay ng inyong lingkod, nagawa iyan sa buhay mo kung ikaw ay mananampalataya na, hindi po imposible na magawa niya iyan sa ating mga mahal sa buhay. Hindi yan imposible na gawin sa iyo ngayon ng Diyos kung ikaw ay hindi pa nakakaranas ng kapanganakang muli. Ano pang gusto kong ipahiwatig dito, mga minamahal? Gusto ko pong ipakita sa inyo na ang pagiging makapangyarihan ng Espiritu ng Diyos upang ipanganak na muli ang sinuman ay nagdadala sa atin ng pag-asa upang wag nating sukuan ang ating mga kapamilya, kapag-anak, kaibigan, kapitbahay, kasamahan sa simbahan na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Huwag niyo pong susukuan, mga kapatid. Kaya ng Diyos baguhin ang kahit napakawalang hiyang kapitbahay, ang kahit wala pastangang anak, ang isang asawang irresponsable. Kaya ng Diyos baguhin lahat. Kung ikaw ay naririto at napuprostate ka kasi gusto mong tumino, gusto mong magbago, pero di mo magawa, pues kaya kang baguhin ng Diyos kahit sino ka pa. Huwag kang susuko, huwag kang hihinto, magpatuloy ka lamang lumapit sa Kanya hanggang may buhay. Kapatid, mayroong pag-asa. Hanggang may buhay, may pag-asa. Nagkapangyarihan ng Espiritu ng Diyos
upang baguhin ang sinuman sa pamamagitan ng kapanganakang muli. So naaral po natin mga minamahal, ang dalawang katangian ng Espiritu Santo sa kapanganakang muli, kaya siya naitalhilin tulad sa hangin. Nakita po natin na siya ay sobereno, gaya ng hangin. Nakita natin na siya ay makapangyarihan, gaya ng hangin. Panghuli, siya po ay misteryoso. Siya po ay misteryoso. Pasinin niyo po yung banggit sa talatang 8. Di po tayo maalis sa talatang 8. Hayaan niyo pong basahin ko po yung kabuuan. Tumihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang gagaling. Nakita niyo? Misteryoso. Hindi niyo nalalaman kung saan nang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Kung paano daw ang hangin ay hindi natin alam kung saan nang galing at kung saan patutungo, ngunit nararamdaman natin ang presensya nito. Gayon din daw po ang Espiritu sa tuwing meron siyang ipinapanganak na muli. Hindi natin nakikita ang kanyang kilos sa puso ng mga tao, pero nakikita natin ang ebidensya sa buhay ng tao ng lahat ng kanyang binabago. Maaring nauupo ka ngayon dyan at kala mo walang ginagawa sa iyo ang Diyos. Parang wala namang nangyayari. Pakiramdam natin walang nagbabago, pero ang Diyos ay kumikilos mysteriously o nang hindi po natin nalalaman. Isang araw, kapatid, magugulat ka na lang, nagbago ka na. Sumampalataya ka na. Isa ka na sa nagpapatotoo na ikaw ay iniligtas na ng Diyos at handa ka nang magpabautismo dahil gusto mo nang ibigay ang buhay mo bilang pagsunod sa ating Panginoon Kristo. Alam niyo mga kapatid, yung katotohanan pong ito ay nagdadala sa akin ng encouragement o lakas ng loob bilang tagapagpahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Na kahit minsan nakikita ko na tila wala kayong interes sa aking mga sinasabi o kaya naman ay inaanto kayo habang ako ay nangangaral. Kahit minsan feeling ko nagsasalita lang ako sa hangin at tila wala namang nangyayaring pagbabago. Ito ay paalala na kaya niyang kumilos, na kayang kumilos ng Diyos Espiritu Santo na lingid sa aking mga nakikita. Ang kailangan ko lamang po ay magtiwala sa Kanya. Naalala ko yung latest nating binautismuhan na si Jane. For 2 years, Jane, nakasama ka namin. Kala ko, pasok dito, labas dito, wala namang nangyayari. Hello? Totoo pa rin ba? Ganun yung impression ko sa pang-tao. Tagal na ni Jane namin kasama, pero parang wala namang nangyayari. Pero nagulat ako isang araw, meron palang impact sa kanya yung mga naririnig niya. Akala ko lang wala. Ang Diyos kaya niyang kumilos sa mga misteryosong paraan. Huwag niyong i-judge ang pagkilos ng Diyos batay sa inyong nakikita, sapagkat hindi gayon ang kilos ng Espiritu Santo. Hindi mo namamalayan yung mga asawa mo, nakasama mo ngayon. Akala niyo walang ginagawa ang Diyos, pero hindi niyo alam nangungusap ang Diyos sa kanilang mga puso. Yun po ang pag-asa ng inyong lingkod para sa mga taong naririto na hindi pa ipinapanganak na muli. Maaaring sa tingin ko walang nangyayari, pero naniniwala akong may ginagawa ang Diyos. Kaya niyang kumilos ng misteryoso at hindi natin nalalaman. Sana kapatid, wag mo sukuan ang iyong mga mahal sa buhay, wag mo sukuan ang iyong sarili. Kung ikaw ay naririto at hindi ka pa pinapanganak muli, magdalanawa ng lakas ng loob sa iyo ang katotohanan ito tungkol sa kapanganakan muli, sa pag-abot mo ng mga mahal mo sa buhay para sila po ay maligtas. At kung ikaw naman po ay naririto, sa tingin mo ay wala ka ng pag-asang magbago, sa tingin mo ay imposible lang baguhin ka ng Panginoon, pues nagkakamali ka. Nakita mo sa katotohanan ng salita ng Panginoon, kaya kang baguhin ng Diyos. Maging sino ka man. Ayan. Teleserye na. Ngunit iyan ay trabaho ng Diyos, hindi mo trabaho. Ang kapanganakan muli ay trabaho ng Diyos. Ang trabaho mo, ang responsibilidad mo, ay sa palatayanan ng Ebanghelyo. Pagtiwalaan mo na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan
upang ikaw ay hugasan, upang ikaw ay magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng iyong karumihan. At pagtapos ng 3 araw, siya ay nabuhay muli sa mga patay bilang garantiya na tagumpay ang kanyang ginawang sakripisyo sa iyo. Yan ang trabaho mo. Yan ang responsibilidad mong sampalatayanan. And let God be God sa gagawin niya sa iyong buhay.